Nagsimula ang kwento sa Earth. Ilang dekada na ang nakalipas matapos sumabog ang isang nakakatakot na dimensional storm. Dahil dito, maraming mga kakaibang nilalang tulad ng mga Diyos, demonyo, engkanto, anghel, masasamang espiritu, at marami pang iba ang unti-unting natuklasan ng mga tao. Ang mga dimensional creatures na ito ay lubhang makapangyarihan. At ang kanilang lakas ay nahahati sa 4 na antas, mortal, legendary, epic, at mythical. Ang kanilang kakayahan at mapanirang lakas ay higit pa sa kayang isipin ng sangkatauhan. Nakalulungkot, ang mga tao ay kabilang lamang sa pinakamababang antas, ang mortal na antas. Gayunpaman, may kakayahan ang mga tao na magsanay ng primordial energy art para mapalakas ang kanilang pisikal na katangian. Bukod sa pagsasanay ng primordial energy art, may isa pang paraan para lumakas ang mga tao, ang manghuli ng mga dimensional creatures na ito at gamitin ang dimensional crystals na nalalaglag mula sa kanila pagkamatay. Ngunit hindi pa kasama ang napakalakas nilang kakayahan. Ang mismong tirahan nila ay sapat ng magdulot ng sakit ng ulo dahil ang mga lugar na iyon ay sukdulang mapanganib. Kapag pumasok ang isang tao roon, halos tiyak na kamatayan ang kahaharapin. Balik tayo sa isang silid-aralan sa kasalukuyan. Ito ang guro ng ating bida, si Ji Yukiubay. Nakita niya ang ating bida na tila pabaya at nawawalan na ng pag-asa. Kaya napakamot siya sa kanyang anit na medyo kalbo na at malakas na tinawag ang pangalan, Jowen. Isang beses niyang tinawag, walang sumagot, muli siyang tumawag ng malakas. Pero wala pa ring sumasagot. Dahil dito, napatingin ang buong klase sa iisang direksyon sa sulok ng silid. Doon, sa pinakadulo, may isang lalaking estudyante na hindi nag-aaral kundi tinatakpan ang sarili ng libro bilang panangga at mahimbing na natutulog sa kanyang desk. Kahit tinatawag na ng guro, wala siyang kamalay-malay. Ngunit ang lalaking ito na mukhang pabaya at walang silbi ay ang ating bida. Sa katunayan, isa siyang binatang sobrang lakas na nagtatago lamang ng kanyang kakayahan. Ang pangalan niya ay Jowen. Ang kalunos-lunos at tila lugmok na anyo ni Jowen ay nagdulot ng panghihinayang kay Jiyu. Hindi niya maiwasang maalala ang sinabi ng principal noon. Isang umaga, habang kasama niya ang principal na masigla ang kalooban. Sinabi nito, Kyubay, alam mo ba na may 2 uri ng henyo sa mundong ito? Hindi na hinintay ng principal ang sagot ni Jiyu at nagpatuloy. Ang isang uri ay si Jowen. Ang isa pang uri ay ang lahat ng ibang mga henyo. Makikita rito kung gaano kataas ang pagtingin ng principal kay Jowen. Ngunit ngayon, ganito na ang itsura niya. Tila isang taong sumuko na. Nang tumunog ang bell para sa recess. Ito na ang sandaling pinakahihintay ni Jowen. Ang binatilyong kanina lang ay mahimbing na natutulog ay biglang bumangon na parang isang zombie. Ang unang salitang lumabas sa bibig niya ay, tapos na, at tulad ng hangin, mabilis siyang tumakbo palabas ng silid. Nang makita ito ni Ji Yukiubay, napabuntong hininga siya, mukhang nagkamali ng tingin ang principal. Samantala, walang pakialam si Jowen sa tingin ng iba. Mabilis siyang naglakad patungo sa isang lugar. Pumunta ang binatilyo sa isang sports field na kasalukuyang walang tao. Hindi alam kung ano na namang kademonyuhan ang binabalak niya. Nang makahanap ng angkop na lugar, umupo siya at agad inilabas ang kanyang cellphone. Mula nang makuha niya ang mahiwagang cellphone na ito, tuluyan nang nagbago ang kanyang buhay. Hindi na siya seryosong nag-aaral. Hindi na rin nagsisikap sa pagsasanay. Lahat ng oras niya ay nakatuon sa laro sa loob ng cellphone na ito. Ngunit ang hindi inaasahan, gumamit siya ng isang patak ng dugo sa screen ng cellphone para i-start ang laro. Pagkatapos ay pinindot niya ang button para pumili ng dungeon. Sa pagkakataong ito, isa itong kuweba na malalim sa loob ng isang bangin. Madilim sa loob, habang sa labas ay puno ng mga ugat ng puno. Mukhang napaka-ailap. Muli, palihim na tumingin sa kaliwa't kanan ang binatilyo. Mukhang kainahinala, para siyang may masamang binabalak. Nang makitang walang tao, panatag na siyang kumuha ng isang karayom. Tinusok ang daliri, at muling nagpatak ng isang patak ng dugo sa cellphone. Mabilis na nagkaroon ng pagbabago sa screen ng cellphone. Nasa proseso ito ng pag-create ng character sa laro. Nang matapos, nakatanggap ang bida ng isang game character na kamukhang kamukha niya. Parang isang cute na chibi version. Walang pag-aalinlangan, kinontrol niya ang character papasok sa kuweba. Habang nakatingin sa mahiwagang cellphone, hindi maiwasang mapangiti ni Jowen. May malaki itong sikreto, ang pagtaas ng lakas ng karakter sa laro ay nangangahulugan ding pagtaas ng lakas ng kanyang katawan sa totoong buhay. Ligtas na, mabilis pa, tunay na kahanga-hanga, kapasok pa lang niya, nakaharap na niya ang unang dimensional creature. Isa itong malaking berdeng langgam na nakaharang sa daan. Hindi maiiwasan ang isang malaking labanan sa pagitan nila.
Sunod-sunod na suntok at sipa ang pinakawalan. Mukhang ang mortal level na Vigor Ant na ito ay hindi kalaban ni Jowen. Isa-isa silang pinahirapan bago tuluyang pinabagsak. Dito sa Federation, hindi bihira ang mga 16 anyos na nakakabuo ng primordial energy. Ngunit tulad ni Jowen, na walang tulong mula sa labas kundi sa pamamagitan lamang ng pagsasanay ng bitter meditation, isang uri ng primordial energy art, nagkaroon ng primordial energy. Marahil ay iilan lamang. Inakala ni Jiyu Kyubay at ng lahat na tiyak na sisikat siya sa hinaharap. Ngunit mula nang mangyari ang isang insidente, nagbago ang lahat. Isang buwan na ang nakalipas. Si Jowen pa rin ang #1 sa paningin ng mga estudyante. Ngunit nagulat ang lahat nang may isang taong humamon kay Jowen. At isa pa, babae ito. Walang nakakaalam kung saan nanggaling ang babaeng ito. Pero naglakas loob siyang hamanin ang #1. Tunay na mayabang. Bilang isang talentadong #isang student. Walang dahilan para matakot si Jowen sa hamon ng isang hindi kilalang babae. Tinanong niya ito, nagkita na ba tayo dati? Ngunit hindi sumagot ang babae. Bagkus ay sinenyasan siyang lumapit. Walang pag-aalinlangan. Sumugod si Jowen gamit ang kanyang kamao. Wala pang ginagawang depensa ang babae. Akala ng lahat ay madaling mananalo ang #isang student ng paaralan. Ngunit hindi. Ang binatilyo na kasusugod pa lang ay nasipa agad patalapan na parang ibon. Tingnan niyo nga siya. Para siyang basahan sa sahig. Hindi ka panipaniwala. Unang salang pa lang ay ganito na siyang pinagtilapon-tilapon palabas. Dumausdos ng mga 30 hanggang 40 metro. Ang magandang babaeng ito. Ang text ay biglang naputol dito at tumalon sa stats. Ang lakas niya sa totoong buhay ay tataas din ng naaayon. Hindi lang iyon. Makikita rin ng player ang kanyang attribute panel. Ito ang attribute panel ng ating bida isang buwan na ang nakalipas. Life level, mortal. Strength, 7. Speed, 4. Constitution, 7. Primordial energy, 1. Primordial energy art, bitter meditation. Primordial energy skill, wala. Companion pet, wala. At ito naman ang kanyang kasalukuyang attribute panel. Nabanggit na tumaas ang stats. Pero walang specific numbers na binigay sa text. Life level, mortal. Strength, mas mataas sa 7. Speed, mas mataas sa 4. Constitution, mas mataas sa 7. Primordial energy, mas mataas sa 1. Primordial energy art, bitter meditation. Primordial energy skill, wala, sa puntong ito bago makuha ang vigorous divine feast. Companion pet, wala. Malinaw na ang mga stats ay tumaas ng malaki. Walang duda. Ito ay dahil sa hack na dala ng mahiwagang cellphone. Hindi niya maiwasang isipin. Kung nagsasanay pa rin siya ng bitter meditation ngayon, baka abutin pa ng ilang taon bago siya lumakas ng ganito kabilis. Ang tanging nakakapanghinayang ay hindi niya mailabas ang mga dimensional crystals na ito sa totoong buhay. Kung hindi, kahit magbenta lang siya ng kaunti, pwede na siyang maging isang bagong yamanin. Hindi tulad ngayon na isa pa rin siyang dukha. Habang lumilipad ang isip, muntik na siyang mapunta sa kabilang buhay. Hindi alam kung saan sumulpot ang isang pulang langgam. Iba sa mga nauna, walang babala, agad itong sumugod para atakihin siya. Buti na lang at mabilis pa ang kanyang mga kamay at paa. Nakatalon siya sa ere para maiwasan ang atake. Nang makitang pamalya ang atake, tumingin ito sa kanya na parang sinasabing, "Swerte mo, bata, pero hindi ka makakatakas." Tiningnan ni Jowen ang system at nalaman na ito ay isang red mutated Vigor Ant. Matapos ang mabilis na pagtatasa, napagtanto ni Jowen na mas mabilis at mas malakas ito kaysa sa mga nauna. Ngunit kung mag-iingat siya, hindi imposibleng talunin ito. Pero mukhang palaban ang isang ito. Para sa kanya, luma na ang one-on-one. Masyadong atresado ang ganoong laban. Kaya pamitik ito ng daliri at nagtawag ng 500 kapatid. Kasing dami ng hukbo, para gulpihin ang ating bida. Sa gitna ng tensyonadong sandali, biglang dumating ang isang babaeng mapula ang buhok. Nakilala agad ni Jowen ang magandang babae si Fang Rooxi. Ngunit bakit siya nandito? Puno ng pagtataka. Hindi kaya ako ang hinahanap niya. Sumimangot ang binatilyo. Mukhang natatay na ewan. Sinubukan niyang magpanggap na normal pero sa loob-loob niya. Pestay naman. Bakit ngayon pa siya dumating? Higit sa lahat, hindi dapat malaman ni Fang Rooxi ang sikreto ng mahiwagang cellphone. Gulong-gulo ang isip niya. Kasalukuyan siyang nasa gitna ng laban. Paano siya aalis dito? Ngunit kumalma rin siya. Sa mata naman ng iba. Isa lang siyang taunang adik sa laro. Ang hindi inaasahan ni Jowen. Pumunta pala rito ang magandang dalaga para imbitahan siyang sumali sa team para sa combat assessment sa katapusan ng taon. Nagulat si Jowen. Bakit bigla siyang inaalok nito na sumali?
Habang nag-iisip kung anong nangyayari, kailangan din niyang kontrolin ang karakter sa laro para harapin ang mga langgam. Talagang hindi may larawan ng hirap. Pati pawis niya ay tumutulo na. Naintindihan ni Fang Ruoxi ang pagtataka niya kaya sinabi nito. Gusto ko lang talagang makakuha ng mataas na puntos sa combat assessment. Kaya kailangan malakas ang mga kasama ko. At para sa akin, ikaw ay ganoong tao. Talagang nakakapagtaka. Sa mata ng iba ngayon, isa lang siyang lugmok na hindi na makabangon. Bakit kumpiyansa si Fang Ruoxi na kaya niyang matugunan ang mga requirements nito? Nang marinig ang pagiging kimi niya, agad ipinaliwanag ng dalaga, kahit ano pa ang isipin ng iba. Para sa kanya, si Jowen ay si Jowen pa rin. Walang nagbago. Siya pa rin ang kalaban na pinaka-nirerespeto ni Fang Ruoxi. Tinanong ni Jowen, nasaan si Anjing? Ngumiti ito at sinabing, hindi mo ba nakitang binugbog ka niya? Nagulat si Fang Ruoxi, hindi mo alam na lumipat na ng paaralan si Anjing. Perpekto sana kung naabisuhan ka niya. Kahit hindi alam ni Jowen kung ano ang katayuan ni Anjing. Tiyak na ang lakas nito ay lampas na sa mortal level. Bigla siyang dumating, at bigla ring umalis. Para bang pumunta lang siya doon para bugbugin si Jowen at umalis na. Napatulala si Jowen nang marinig ito. Hindi naman niya kilala ang big sister na iyon. Bakit bigla siyang dumating? Binugbog siya ng walang malinaw na dahilan. Balik sa usapan ng pagsali sa team. Dahil hindi naman siya minamaliit ni Fang Ruoxi kahit mahina siya. Wala ring dahilan para tumanggi si Jowen. Kung maganda ang resulta, mas madali ring makahanap ng magandang universidad. Isang salita lang, nagkasundo na sila. Nakahanap na rin si Fang Ruoxi ng 2 pang miyembro. Mula ngayon, tuwing hapon, mag-e-ensayo silang 4 para maging maayos ang kooperasyon nila sa combat assessment. Nang umalis si Fang Ruoxi, nakahinga ng maluwag si Jowen. Dahil nakatutok na siya, nagamit niya ang buong lakas. Isang suntok lang, basag ang mukha ng langgam. Medyo swerte dahil ang mutated ant na ito ay nag-drop ng kristal. Nanlaki ang mga mata ng binatilyo at agad itong pinulot. Mukhang delikado ang sitwasyon kaya aabsorbahin na niya ito agad. Kung magpapatumpik-tumpik pa siya, baka hindi na niya ito makuha kapag sumugod na ang mga langgam. Biglang lumitaw ang 3 pang malalaking itim na langgam. Isang mutated ant pa lang ay hirap na siyang harapin. Paano pa kaya ngayong gugulpihin siya? Kaya nagdilim ang screen. Pinadala na siya ng mga ito sa kabilang buhay. Game over. Tumayo ang binatilyo at bomb-ulong. Hay, bahala na. Titingnan ko na lang ang stats mamaya. Ngunit biglang uminit ng husto ang kanyang katawan. Parang nasusunog sa apoy. Sobrang sakit na hindi siya makahinga. Hindi niya maintindihan kung anong attribute ng kristal ang nakuha niya at ganito katindi. Isang ideya ang pumasok sa isip niya, hindi kaya ang kristal na nakuha ko ay isang legendary primordial energy skill. Nagtiimbagang si Jowen at tinanggap ang tindi nito. Nagpatak ulit ng dugo para mag-login sa laro at tingnan ang status panel kung anong skill ito. Talagang nakakagulat, isa nga itong primordial energy skill. Kaya nagkaroon na si Jowen ng kanyang unang primordial energy skill. Ang pangalan nito ay Vigorous Divine Fist, 7 duan. Lumipas ang panahon hanggang sa hapon ng sumunod na araw. Ayon sa plano, dinala ni Fang Ruoxi si Jowen para ipakilala sa 2 pang miyembro ng team. Nang makita ng 2 ito na si Jowen pala ang nahanap ni Fang Ruoxi. Hindi sila natuwa, hindi sila naniniwala dahil mahigit 1 buwan nang hindi nagsasanay si Jowen. Baka hindi pa niya nababalik ang dating porma. Sumang-ayon din ang isa pa. Ang target nilang 4 ay ang #1 spot sa combat assessment. Para sa kanila, hindi si Jowen ang pinakaangkop. Kung hindi makahanap si Fang Ruoxi ng iba, pwede siyang mag-imbita ng mas magaling. Narinig ni Jowen ang pagmamaliit sa kanya. Pero hindi siya nagalit, naiintindihan naman niya. Mahalaga ang resulta ng final combat assessment na ito, maaaring maapektuhan nito ang kinabukasan ng bawat isa. Ang taong inirekomenda nila ay si Xingyi. Ngunit para kay Fang Ruoxi, malayo si Xingyi na maging kalaban ni Jowen. Kaya mariin niyang tinutulan ang pagpapalit ng miyembro. Kailangan niyang makuha si Jowen sa team. Dahil sa pagpupumilit ni Fang Ruoxi, umatras na lang ang isa. Sinabi niyang basta matalo siya ni Jowen sa mano-manong laban, pwede na itong sumali. Simple lang, di ba? Syempre, hindi pumayag si Jowen. Sobrang lakas na niya ngayon. Baka mapatay niya ito ng aksidente. Saan siya kukuha ng pambayad? Kaya sinabi niyang, huwag na. Mapanganib ang totoong laban. Hindi magandang may masaktan. Akala naman ito, natatakot si Jowen kaya hindi lumalaban. Sinabi niyang may strength testing machine naman sa paaralan. Gamitin na lang iyon para walang masaktan. Pero hindi raw iyon exciting.
Ang gusto niya ay magsukatan sila ng suntok kung sino ang umatras. Siya ang talo. Si Fang Ruoxi na nasa tabi ay narinig ang usapan nila at napaisip. Si Tian Xiangdong ay nagsasanay ng Thunder Art, isang primordial energy art na nakatuon sa biglaang lakas. At alam pa niya ang primordial energy skill na Thunder Fist. Si Zhou Wen naman, kahit nagsasanay ng bitter meditation, dahil isa lang siyang dukha, hindi pa siya kailanman bumili ng Fuzu Primordial Energy Crystal para sa pagsasanay. Kahit isang primordial energy skill ay wala siya. Mukhang mahihirapan siyang lumaban ngayon. Ngunit hindi tulad ng inaasahan ng lahat. Nagpasya pa rin si Zhou Wen na pumunta sa paaralan para subukan ang lakas. Napangisi ang dalawang kaharap niya. Tinukso siya. Takot ka ba? Napakamot ng ulo si Zhou Wen at ngumiting parang tanga. Sa labas, sumagot siya ng, oo, pero sa loob-loob niya. Takot lang akong isang suntok ko lang. Mamatay ka agad. Mabilis silang nakarating sa strength testing machine sa paaralan. Ikaw muna o ako muna? Ngumiti si Zhou Wen at sinabing, sige, ikaw na. Walang pag-aalinlangan. Sumugod si Tian Xiangdong at pinakawalan ang isang napakalakas na suntok sa machine. May kasama pang mapagmataas na ngiti. Isang malakas na suntok ang tumama sa machine. Talagang malakas ang impact nito. Nakatutok ang lahat sa mga numerong patuloy na nagbabago sa machine. Ito ang magre-representa sa lakas ng isang tao. Sa huli, huminto ito sa numerong 7. Naisip ni Zhou Wen, medyo iba ang pagsukat ng lakas ng machine kumpara sa laro. Pero hindi rin naman gaanong nagkakalayo. Bago niya makuha ang mahiwagang cellphone, nasa 7 din ang lakas niya. Pagkatapos niyang sumuntok, mayabang niyang inanyayahan si Zhou Wen na magpakitang gilas. Kumpiyansa siyang tatalunin niya si Zhou Wen ngayon. Ang suntok ni Tian Xiangdong kanina ay napakalakas at lumikha ng malakas na ugong sa buong hallway. Si Jiyu Qiubay na naglilibot ay naakit ng tunog. Hindi niya inaasahan na may nagsasanay pa sa tanghali, kaya lumapit siya para manood. Pagdating niya roon, hindi siya nagpahalata, ngunit medyo nagulat siya nang makita si Zhou Wen doon. At naghahanda itong sumuntok sa testing machine. Iba kay Tian Xiangdong, si Zhou Wen ay bahagya lang itinaas ang braso. Ngunit lumikha ito ng isang gintong vortex. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang tila mahinang suntok, pero napanganga ang lahat sa silid. Hindi makapagsalita dahil ang numerong lumitaw sa testing machine ay ang nakakasilaw na numerong 10. Si Jiyu Qiubay na nagtatago sa labas ay nabigla rin. 10. Paano nangyari iyon? Kaya ang kalbong guro ay nagsimulang mag-isip-isip ulit. Hindi pala nalulong si Zhou Wen. Ang palaging pagtulog niya sa klase ay dahil siguro sa sobrang pagod sa pagsasanay. Naalala niya ulit ang sinabi ng principal. Mukhang tama nga ang principal. Lakas na level 10 kahit sa Guide City. Iilan lang ang nakakaabot niyan. Napapawisan din si Fang Ruoxi. Nakilala niya ito inch punch. Hindi niya inaasahan na gagamitin ito ang pinakamahirap na uri ng suntok. Hindi kailangan ng primordial energy skill pero nakapaglabas siya ng lakas na level 10. Nakakatakot. Nagalit si Tian Xiangdong. Hindi niya inaasahan na may makakapaglabas ng mas malakas kaysa sa kanya. Tinuro niya si Zhou Wen at sinabing, sige na, kwalipikado ka na. Pero kung inaakala mong natalo mo na si Tian Xiangdong, nagkakamali ka. Umuusok ang ulo niya sa galit. Tinulak niya si Zhou Wen sa tabi at naghandang sumuntok ulit para mabawi ang kanyang dangal. Napailing na lang ang dalawang nanunood. Talagang patay na si Tian Xiangdong pero gusto pa ring iligtas ang mukha. Mukhang seryoso na siya ngayon. Ginamit niya ang kanyang primordial energy skill na Thunder Fist, na nagpuno ng lakas sa kanyang kamao. May mga kuryenteng lumalabas dito na parang bumaba ang Diyos ng kulog. Sumigaw siya ng, sumabog ka para sa akin, at pinakawala ng isang suntok sa testing machine. Dahil gumamit siya ng primordial energy skill, mas malakas ang suntok niya ngayon kaysa kanina. Mas mataas pa ng 1 puntos kay Zhou Wen. Umabot sa 11 puntos. Tuwang-tuwa ang binatilyo sa resulta. Kahit mukha siyang asong pagod. Tinanong pa rin niya si Zhou Wen. Ano sa tingin mo? Takot ka na ba? Si Zhou Wen naman ay pilit lang na nag-thumbs up sa kanya. Nang makitang hindi pa rin gumagalaw ang isang ito at nakatitig lang sa machine. Nainip si Tian Xiangdong. Kung takot ka, umamin ka na lang natalo ka na. Hindi ka iyahiyang matalo kay Tian Xiangdong. Pero paano malalaman ng binatilyong ito na nag-iisip lang si Zhou Wen kung masira ko talaga ang machine na ito? Sisingilin kaya ako, dahil isa lang siyang dukha. Paano siya makakabayad? Kumpiyansang sinabi ni Tian Xiangdong. Suntukin mo lang. Kung masira man, ako ang magbabayad para sa iyo. Nang marinig ni Zhou Wen na hindi ito tungkol sa pera at kahit masira ay hindi siya kailangang magbayad. Biglang naganahan ang loko. Nag-inat siya ng mga braso at binti. Naghahanda para sa suntok.
Nag-focus si Jowen sa pag-ipon ng lakas, na nagpailaw sa buong katawan niya. Inakala ni Tian Xiangdong na nagpapapogi lang si Jowen. Ang laki ng yabang mo. Ito ay isang propesyonal na kagamitan para sukatin ang lakas. Kahit na ang maximum na kaya nitong sukatin ay 20 puntos lang. Para sa isang high school student, napakakaunti ang makakaabot niyan, lalo na ang makasira nito. Hindi sumagot si Jowen. Ang tanging sagot niya ay isang kamao na may nakakatakot na lakas. Parang galing sa langit, ang nakakasilaw na liwanag, parang araw sa tanghali, ay pumihil sa sino man na tumingin ng diretso. Sa gilid, si Fang Ruoxi ay lubhang nabigla nang makilala niya ang ginagamit ni Jowen, isa itong primordial energy skill. At nang matapos ang suntok, basag ang screen ng machine. Lahat ng electrical system ay nasira ng tuluyan. Ang lugar ay parang isang tambakan ng basura. Talagang nakakagulat ang eksenang ito. Walang sino man sa apat ang makapaniwala na kayang sirain ng isang high school student ang testing machine sa ganitong antas. Ang maximum limit ng machine ay 20, ngunit hindi ibig sabihin na 20 puntos lang ang kaya nitong tanggapin. Para mapasabog ito, marahil ay kailangan ng isang primordial energy skill na nasa 8th duan o mas mataas pa. Hindi maiwasan ni Ji-Yun na isipin ulit ang sinabi ng principal, Kyubey. May dalawang uri ng henyo sa mundong ito. Ang isa ay si Jowen. Ang isa pa ay ang lahat ng ibang henyo. Malungkot na nagtanong si Jowen. Kanina sabi mo ikaw ang magbabayad. Hindi ka aatras, di ba? Huwag kang mag-alala, kapatid. Ako ang magbabayad. Magkakampi naman tayo. Hayaan mo na sa akin ito. Si Fang Ruoxi naman ay puno ng interes. Mukhang tama ang taya niya sa pagkakataong ito. Hindi niya inaasahan na mas interesante pa pala ang lalaking ito kaysa sa inaakala niya. Naglalakad mag-isa sa daan sa ilalim ng magandang paglubog ng araw. Hindi maiwasang isipin ni Jowen ang sinabi sa kanya ni Fang Ruoxi. Karaniwan, ang mga legendary level na Qiangzi, malalakas, ay hindi papatol sa mga mortal level. Pero si Anjing ay umatake sa isang mortal level student na tulad niya. Nakakapagtaka talaga, lalo na't hindi naman sila magkakilala. Higit pa rito, hindi pa siya kailanman umalis ng Guide City. Paano siya makaka-offend ng ganoong klaseng tao? Talagang gulong-gulo ang isip niya. Kahit anong piga niya sa utak, hindi niya maintindihan kung bakit. Biglang naramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone, na nagpabalik sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Pagkasagot niya, narinig niya ang boses ng kanyang ama, tatay. Nakakatawa na nakakainis nang marinig niyang masayang tumatawa ang matanda at tinatanong kung pupunta ba siya sa kasal nito. Mukhang ang matandang ito na matagal ng binata ay hindi na nakatiis. Kasalukuyan itong nagtatrabaho sa ibang lungsod. Kaya bihira silang magkita ng ama niya. Sino ang pakakasalan mo, tay? Talagang mahirap sakyan ng tatay niya. Mayabang na tumawa ito at sinabing magpapadala siya ng litrato mamaya. Mabilis na nakita ni Jowen ang magiging madrasta niya. Isa itong napakagandang babae. Mayabang na tumawa ang tatay niya. Ano, maganda ba ang nahanap kong madrasta para sa iyo? Ang pangalan niya ay Uyanglan. Kailan gaganapin ang kasal? Ipinaalam ng tatay niya na gaganapin ito sa Luoyang. Mga 1 linggo mula ngayon. Sa kasamaang palad, 1 linggo mula ngayon ay kasabay ng combat assessment. Kaya hindi makakapunta si Jowen. Kasabay nito, tinanong na rin ni Jowen ang kanyang tatay tungkol sa lata ng biskwit sa atep. Mukhang walang maalala ang tatay niya tungkol dito kaya detalyadong inilarawan ni Jowen. Isa itong lumang lata ng biskwit na gawa sa metal. Nakalagay sa atep, may mga disenyo ng biskwit sa paligid. Iyon ang lata ng biskwit na kinakain ko noong bata ako. Pero matagal nang hindi na binibenta iyon. Baka natira lang iyon dati. Bakit? Sinabi ni Jowen na nakakita siya ng isang cellphone sa loob. Hindi niya alam kung ang tatay niya ba ang naglagay doon. Mukhang may kaunting naalala ang tatay niya tungkol dito. Nang may larawan ni Jowen, naalala niya na ito ay isang cellphone na puti ang buong katawan. Itim ang screen. Walang mga pindutan. Sabi niya. Hindi ito sa kanya kundi iniwan ng lolo ni Jowen. Kung hindi pa nabanggit, nakalimutan na rin niya ito. Sabi niya, noon, ang lolo ni Jowen ay isang karpintero. Noong panahong iyon, maraming kailangang ayusin sa lumang lungsod kaya pumunta rin siya doon para magtrabaho. Isang araw, nakahukay siya ng isang lumang balon. Sa loob ng balon, may kumikislap na liwanag. Akala ng mga trabahador ay nakahukay sila ng kayamanan. Ngunit nang mahukay ito, isa lamang itong lumang kahon na gawa sa kahoy. Sa loob naman ay isang cellphone. Ngunit isa lamang itong sirang cellphone. Hindi mabuksan at walang saksakan o pindutan. Nadismaya ang mga tao. Inakala nilang biro lang ito ng kung sino kaya binaliwala na lang.
Itinapon ito ng lolo ni Jowen sa kanyang toolbag at iniuwi. Noong bata pa ang tatay ni Jowen, naging pilyo pa ito at sinubukang ibenta para makakuha ng ilang kasing. Ngunit wala itong halaga kahit isang kasing. Kaya itinapon na lang din ito ng tatay ni Jowen sa lata ng biskwit. Naisip ni Jowen, ang swerte ko pala at hindi ito naibenta. Kung hindi, baka umiiyak na ako ng dugo ngayon. Pala, galing ito sa Guide Ancient City. Ang combat assessment ay sa Guide Ancient City din. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, nagpa siya si Jowen na pumunta rin doon para tingnan. Lumipas ang oras. Ang routine ni Jowen ay hindi nagbago. Kapag may libreng oras, maglalaro siya kahit saan, kahit kailan. Pagdating sa klase, wala siyang pakialam. Itinuturing niyang bahay niya ito at natutulog na lang. Habang ang mga kaibigan niya ay masipag na nag-aaral, siya ay nasa dulo lang ng klase at natutulog. Pagsapit ng hapon, kasama niya ang mga katim para magsanay ng kooperasyon. At kapag recess, hihikab-hikab siyang tatakbo sa bakanteng lugar para maglaro ulit ng cellphone. Ilang araw ang lumipas, sa loob ng paaralan ni Jowen. Habang naglalaro ang mga estudyante, aksidente nilang nabangga ang isang kakaibang lalaki. Nakakatakot ang aura ng lalaking iyon. Isang tingin pa lang, natakot na ang mga estudyante. Gustong malaman ng lahat kung sino ang misteryosong taong ito. Sa ibang lugar, si Tian Xiangdong ay paulit-ulit na humihingi ng tawad kay Jowen dahil hindi na siya makakasali sa team. Sinabi niyang may ibang team na nag-imbita sa kanya. Nang marinig ito ni Jowen, hindi niya ito masyadong inisip. Nag-aalala lang siya kung makakahanap ba si Fang Ruoxi ng kapalit sa maikling panahon o kung may backup plan ba ito. Habang naglalakad sa daan, nakasalubong niya si Li Ji, isa pang miyembro ng grupo. Kumaway si Jowen para batiin ito. Tinanong niya kung alam na ba nito ang tungkol sa pag-alis ni Tian Xiangdong sa team. Ngunit hindi niya inaasahan. Sinabi rin nito na aalis na siya sa team. May ilang dahilan daw siya kaya hindi na rin siya makakasali sa assessment. Ngunit nang tanungin kung ano ang dahilan, sinabi niyang huwag nang itanong. Hindi niya pwedeng sabihin. Humingi lang siya ng paumanhin kay Jowen. Dumating din ang hindi maiiwasan. Kahit ang huling miyembro, si Fang Ruoxi, ay lumapit kay Jowen na may malungkot na mukha. Sinabi niyang, pasensya na talaga, ngunit bago pa siya makapagpatuloy, pinutol siya ni Jowen. Alam ko na, okay lang iyon. Ako dapat ang humingi ng tawad. May gustong gumanti sa akin kaya nadamay kayo. Magiliw niyang inalo ito. Habang maaga pa, maghanap ka na ng bagong miyembro. At kailangan mong makakuha ng magandang resulta. Ha? Ang kilos na ito ni Jowen ay lalong nagpadama ng pagkakasala kay Fang Ruoxi. Kahit hindi niya alam kung sino ang taong iyon. Malaki ang impluwensya nito. Sinabi niyang, mag-ingat ka, Jowen. Talagang gulong-gulo ang binatilyo. Ang tanong ngayon sa isip niya ay, sana ko hahanap ng bagong mga kasama ngayon. At malapit na ang combat assessment. Habang dumadaan siya sa tapat ng opisina ng kanilang advisor, tinawag siya ni Ji Yukiubay. May kailangan daw silang pag-usapan. Overseer An Dok-kun, ay isang uri ng paggalang sa isang opisyal. Ang tunay niyang pangalan ay An Tianzuo. Talaga bang hindi mo siya kilala? Matigas na iginiit ni Jowen na hindi niya ito kilala. Kung ganoon, nakakapagtaka. Hindi maintindihan ng guro kung bakit ang isang taong may mataas na katungkulan ay pupunta rito at papunahin pa ang isang high school student tulad ni Jowen. Nagulat ang binatilyo. Panipi tandang pananong panipi. Sino ba talaga si An Tianzuo? Detalyadong ipinaliwanag ng guro. Ang Earth Federation ay nahahati sa East, West, South, North. 4 na military districts. Si Overseer An, kahit bata pa, ay galing sa isang kilalang pamilya. Halos 5 taon pa lang siya pero mataas na ang kanyang posisyon. Isang mataas na opisyal sa East District Military Camp. May hawak na tunay na kapangyarihan. Nagtanong si Jowen, gusto ba akong gantihan ng Overseer An na iyon? Sinabi ng guro na hindi iyon sigurado. Ngunit dahil sa kanyang posisyon, maraming sipsip ang susubok na pasayahin siya. Malamang ay makakaranas si Jowen ng maraming problema sa hinaharap. Kung mataas siyang opisyal, hindi ba niya alam na ang isang salita niya ay maaaring sumire sa kinabukasan ng isang tao? At saka, ano ang relasyon ni Overseer An at Anjing? Napabuntong hininga si Ji Yukiubay. Iyon ay hindi malinaw, ngunit posibleng mayroon. Ang problema, bukas na ang deadline ng opisyal na pagpaparehistro. Sa ngayon, wala ka pang team, kaya hindi ka makakapagparehistro para sa combat assessment. Iminungkahi niya kay Jowen ng isang special student na nagngangalang Li Zuan. Basta pumayag itong makipag-team kay Jowen. Walang manggugulo sa kanya, pero ang kondisyon,
Kailangang tulungan ni Jowen ng buong lakas si Lee Zuan na makakuha ng magandang resulta. Higit pa rito, kailangang si Lee Zuan ang may pinakamagandang resulta sa team. Ang ibig mong sabihin, gusto mong gawin akong alalay ni Lee Zuan. Sumagot ang guro, kahit hindi makuha ang #1, mas mabuti na iyon kaysa hindi makasali sa assessment. Pag-isipan mong mabuti. Tama nga naman. Sige po, guro, pakitulungan niyo na lang po akong kontakin siya. Naglalakad sa daan ang binatilyo. Kinuha ang cellphone at tinawagan ang tatay niya. Tinanong niya kung kilala nito ang isang taong nagngangalang Overseer An. Si An Tianzuo. Hindi niya inaasahan. Ang walang modong tatay niya ay nagtanong, paano mo nalaman na si An Tianzuo ang bago kong big boss? Nang marinig niyang big boss, niya pala iyon. Halos atakihin sa puso ang binatilyo. Bigla siyang nagkaroon ng big brother. At ang big brother, na ito ay pumunta pa sa paaralan para pahirapan siya. Talagang malas na parang aso. Hindi pa tapos ang 82 na pagsubok ng ating bida. Ipinaliwanag pa ng tatay niya na si An Tianzuo ay anak ni Uyang Lan. At mayroon pa siyang isang little sister na nagngangalang Anjing. Nang marinig ito, pinagpawisan ng husto ang binatilyo. Tay, ano ang relasyon mo kay An Tianzuo? Sumagot ito, mabuti. Si Tianzuo at si Anjing ay parehong magalang sa akin. Pagkatapos ng tawag, hindi maintindihan ni Jowen. Kung ganoon, bakit nila siya ginagantihan? Hindi kaya sa loob-loob nila ay hindi sila sang-ayon sa pagpapakasal ng tatay niya kay Uyang Lan. Lalo siyang naiinis habang iniisip ito. Si Anjing, kung saan-saan sumusulpot para bugbugin siya. Si An Tianzuo naman, isang salita lang, iniwasan na siya ng lahat. Pero sa huli, kasalanan din niya dahil hindi pa siya sapat na malakas. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, ilang araw na siyang naglalaro ng game kahit saan. Kahit kailan, ngunit sobrang malas ng ating bida. Maliban sa unang beses na nakakuha siya ng Primordial Energy Crystal. Ilang araw nang sunod-sunod ang kamalasan niya. Puro hangin lang ang nakukuha niya. Biglang natigil sa pagrereklamo ang binatilyo. Mukhang mas swerte na siya ngayon. Nakapulot si Jowen ng isang companion egg. Kapag mayroon nito, magkakaroon siya ng companion pet. Ngunit sa pagkakaalam ni Jowen, bihira itong lumitaw sa mortal level. Karaniwan, sa legendary level pa lang ito lumalabas. Yumuko ang binatilyo para pulutin ang itlog. Ngunit pagkadikit pa lang niya rito, bigla itong nabasag at naging isang sinag ng pulang liwanag na pumasok sa katawan ni Jowen. Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa buong katawan. Naramdaman din ni Jowen ang pagpapasakop mula rito. Nang magising siya, sobrang sakit ng ulo niya na parang binibiyak. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, wala siyang nakitang kakaiba. Para bang panaginip lang ang lahat. Ngunit hindi. Nang tingnan niya ang kanyang braso, may lumitaw na kakaibang marka. Kasing pula ng dugo. Nagtaka siya. Ano ba tong kababalaghan na to? Bigla siyang natauhan. Hindi kaya, nagtagumpay na ang pagsasama, symbiosis. Naisip niya, gagawin niya agad. Binuksan niya ang status panel nito para tingnan. Mutated Vigor Ant. Level, Mortal. Strength, Siyam. Speed, 5. Constitution, Siyam. Primordial Energy, Siyam. Talent Skill, Vigorous Divine Fist. Companion Form, Gauntlet. Talagang nakaka-excite. Gusto niyang i-summon ito para makita. Ngunit hindi niya alam kung paano. Hindi nagtagal. Habang iniisip niya ang itsura nito, may nangyaring kakaiba. Isang pulang liwanag ang unti-unting naging isang gauntlet na bomb alot sa kamay ni Jowen. Talagang astig tingnan ang gauntlet. Mayroon pa itong hugis ng Mutated Vigor Ant. Siguro ito na ang companion form. Sabi nila, nagbibigay ito ng suporta sa gumagamit. Ang Vigor Ant, malamang ay nagpapalakas ng puwersa. Ngunit nasa loob siya ng kwarto kaya hindi pwedeng subukan ang lakas. Kaya binalik niya muna ito sa dati at sinubukang i-summon ang mismong pet. Tulad ng hiling ni Jowen. Mula sa marka ay lumabas ang pulang usok na unti-unting bumuo ng isang dimensional creature. Nang ito ay maging solid, isang napakalaki at nakakatakot na langgam ang lumitaw, na nagpatakot sa binatilyo. Hindi ba sabi cute ang itsura sa laro? Sobrang nakakatakot naman ito, pero ang astig din talaga. Mas malaki pa ito kay Jowen ng ilang beses. Kailangan niyang subukang sakyan ito sa labas kapag nagkaroon ng pagkakataon. Pagsapit ng gabi kinabukasan, tulad ng ipinangako, nagmaneho si Jiyu Kyubay para ihatid si Jowen kay Lee Zuan. Mayabang ang personalidad nito, pero hindi naman masama. Pumunta ka lang para sa assessment. Huwag mo nang intindihin ang iba pa. Sinabi ni Jowen, huwag po kayong mag-alala, guro. Alam ko po ang gagawin ko. Sa wakas, nakarating na sila sa destinasyon, isang marangyang mansyon. Pagpasok pa lang, kahit ang isang dukhang tulad ni Jowen ay hindi maiwasang mamangha.
Kung ganito sa labas, mas lalo pang marangya sa loob. Si Lee Zuan ay kasalukuyang kayakap ang dalawang magagandang babae. Guro, nandito na pala kayo. Maupo kayo. Inom tayo. Hindi na ako iinom. May klase pa ako mamayang hapon. Ayaw nang makipag-usap pa ng guro sa mayabang na binatilyong ito. Dumiretso na siya sa punto. Ipinakilala si Jowen bilang ang taong nahanap niya. At napakalakas daw nito. Tiyak na makakatulong sa kanya na makakuha ng magandang resulta. Huwag kang mag-alala, guro. Dahil sa inyo, isasama ko siya. Ang makakuha ng score sa team ay hindi problema. Ang pagpaparehistro ay inasikaso na rin ng guro para kay Jowen. Sa mga susunod na araw, kailangan lang manatili ni Jowen dito para makilala si Lee Zuan. Para mas maging handa sila sa combat assessment. Jowen, di ba? Narinig ko na ang tungkol sa iyo. Ang hashtag isang genius ng Guide High School. Tama, umiling ng sunod-sunod si Jowen. Chismis lang po iyon. Hindi totoo. Lalo namang lumaki ang ulo ni Lee Zuan. Minamaliit siya. Tama nga naman. Sa lugar na tulad ng Guide City. Ano bang henyo ang meron? At saka, isang atake lang ni Anjing. Talo ka na. Paano ka magiging henyo niyan? Tungkol naman sa pagsasanay ng kooperasyon. Hindi na raw kailangan. Ang ibig niyang sabihin, pampuno lang si Jowen. Chill lang at libreng panalo. Nang marinig ang pang-iinsulto sa kanya, nanatiling kalmado si Jowen na parang langaw. Nakatutok sa paglalaro ng cellphone. Tumango siya bilang pagsang-ayon kay Lee Zuan. Biro ba to? Biglang may gagawa ng lahat para sa kanya. May oras pa siyang maglaro. Bakit siya tatanggi? Sinabi pa ni Lee Zuan na ang masarap na alak at magagandang babae rito ay pwedeng piliin ni Jowen kahit ano. Hindi nag-react ang binatilyo. Patuloy sa paglalaro. Hindi po ako umiinom ng alak. Salamat sa alok. Nang makita ang walang pakialam na pag-uugali ni Jowen na laging naglalaro. Inakala ni Lee Zuan na konting dagok lang. Nalugmok na ito at hindi na makabangon. Si Jiyu Kyubay. Para sa isang taong tulad nito. Ibinaba pa ang sarili para makiusap sa kanya. Talagang hindi sulit. Naisip pa niya ng ibang paraan para asarin si Jowen. Hayaan ang mga magagandang ate na ito na guluhin siya. Agad. Isang babaeng mapula ang buhok na may malaking puso ang pumuntirya kay Jowen. Ipinakita niya ang lahat ng inaakala niyang kaakit-akit sa mga lalaki. Lumapit ito at nakipag-usap. Ano yang nilalaro mo? Masaya ba? Walang ganang sumagot si Jowen. Masaya. Pagkatapos ay umupo ito malapit kay Jowen. Nagpapakyut. Mas masaya ba yang laro kaysa makipaglaro sa akin? Pero si Jowen ay parang tood pa rin. Dahil hindi pa rin natitinag ang lalaki. Hinawakan niya ang baba ni Jowen at iniharap sa kanya. Ngunit hindi niya alam na sa mga sandaling iyon. Kritikal ang sitwasyon sa laro. May lumitaw na bagong dimensional creature, isang silver-winged flying ant. Sobrang bilis nito. Kahit anong palo niya, hindi niya matamaan. At mayroon pang pabigat sa tabi na nanggugulo. Parang tood pa rin ang lalaking ito. Sa huli, nainis na ang babae. Pinahihit ang ulo ni Jowen paarap sa kanya at tinanong. Gusto mo ba ng pomelo? Nagbebenta si ate nito. Gusto mo? Sobrang pagod na ang binatilyo sa babaeng ito. Muntik na niyang hindi maiwasan ang atake ng kalaban sa laro. Sa sobrang inis, tinulak niya ang kamay nito, na nagpatamba sa babae sa sahig. Talagang isang binatilyong walang pakialam sa mga babae. Natamba ang babae na parang basahan. Tiningnan niya ang lalaking nasa harap niya. Hindi siya makapaniwala na dahil sa laro. Nagawa siyang itulak nito. Nakakainis. Si Lee Zuan na umiinom ng alak ay nakita ang nakakatawang eksena at hindi maiwasang maibuga ang alak. Napakamot siya ng ulo at tumawa na parang nanalo sa loto. Hindi niya inaasahan na may ganito palang interesanteng tao. Samantala, hindi rin maganda ang mood ni Jowen. Dahil sa istorbo na iyon. Ang maliit na Jowen sa laro ay napatay ng halimaw. Natapos ang lahat doon. Pagsapit ng gabi, habang si Lee Zuan ay natutulog katabi ng mga magagandang babae. Si Jowen ay abala pa rin sa pagpatay ng mga halimaw. Ngunit sobrang bilis talaga nito. Buong gabi, siya ang laging pinahihirapan. Puro kabiguan ang naranasan niya buong gabi. Ang silver-winged flying ant na ito. Kahit malakas, hindi pa naman umaabot sa legendary level. Kaya hindi imposibleng talunin. Ngunit ang problema sa ngayon ay kung paano niya ito tatamaan. Ang Vigorous Divine Fist, 7 duan, ay maaaring makasakit dito ng malubha. Ngunit masyadong matagal ang paghahanda ng atake. Nag-isip si Jowen kung pwede kayang pagsamahin ang Vigorous Divine Fist at ang Inch Punch na sanay siya. May malapit na koneksyon ang totoong buhay at ang karakter sa laro. Kung magagawa niyang pagsamahin ang dalawang teknik sa totoong buhay, tiyak na magagawa rin niya ito sa laro. Naisip niya, gagawin niya agad. Ginamit ni Jowen ang dalawang teknik ng sabay.
Naghahanap ng inspirasyon para mapag-isa ang mga ito. Buong gabi siyang hindi natulog. Naglaro lang hanggang madaling araw. Tapos ay gumising para magsanay. Ang kakaibang kilos na ito ay nakaagaw ng pansin ni Li Zuan. Na-curious siya kung anong teknik ang sinasanay ng lalaking ito. Inch punch. Pero ang paraan ng pag-activate at ang galaw ay masyadong malaki. Akala niya nagtatago ng alas ang lalaking ito. Hindi niya inaasahan na nag-overthink lang siya. Nawalan ng interes si Li Zuan at bumalik sa kwarto para matulog ulit. At ang entrance exam sa kolehiyo na inaabangan ng maraming estudyante ay nagsimula na. Si Zhou Wen, tulad ng ibang mga estudyante, ay nag-focus sa written exam. Ilang araw matapos ang written exam, sumakay si Zhou Wen at ang iba pa sa sasakyan patungong Guide Ancient City para sa combat assessment. Ang lugar na ito, dahil sa paglitaw ng isang dimensional rift, ay naging isang dimensional zone. Dahil naapektuhan ng dimensional forces, ang mga halaman at hayop sa paligid ay nagkaroon ng mutation. Dahil naging isang espesyal na mapanganib na dimensional zone, mahigpit itong binabantayan ng puwersa ng militar na armado ng mga sandata. Ang mga walang pahintulot ay hindi pwedeng pumasok. Hindi pa dumarating si Li Zuan at ang dalawa pang kasama. Kaya nagpa siya si Zhou Wen na maglibot muna sa paligid. Ang mataas at mariingal na tarangkahan ay nagpadama sa mga tao ng paghanga sa laki nito. Hindi rin maiwasan ni Zhou Wen na tumingala sa napakataas na pader ng lungsod. Ngunit hindi niya inaasahan. Nakakita siya ng isang kakaiba at kakatuwang simbolo. Sobrang na-curious siya kung ano ba talaga ito. Sakto namang nag-vibrate ang mahiwagang cellphone sa bulsa ni Zhou Wen, na nagpaakala sa kanya na tumatawag na naman ang tatay niya. Ngunit agad niyang napagtanto ang mali. Ang mahiwagang cellphone na ito ay walang kakayahang tumawag o sumagot ng tawag. At saka, hindi pa ito kailanman nag-vibrate. Bakit bigla itong nag-vibrate ngayon? Hindi pa natapos ang pagkagulat niya roon. Biglang nagpakita ang cellphone ng isang camera function. Hindi pa ito nakikita ni Zhou Wen dati. Nagtaka ang binatilyo. Para saan ang function na ito? Gusto ba nitong mag-selfie ako? Kaya kinuha ng binatilyo ang cellphone at sinubukang kumuha ng ilang litrato ng paligid. Ngunit wala itong shutter button.